Alright, good morning mga kamukil, no? So time check 6:45, no? Yan. Papunta na ako sa bagong project namin mga kamukil. Nandito pa rin ako sa isang project ko na kung saan kaka-turnover lang natin, no? Nandito ako natutulog kasi wala pang magbabantay dito. Wala pang nakuha yung may-ari na magbabantay dito. So habang nandito pa ako sa Iligan at gusto pa nilang dito ako matutulog, okay lang din sa akin, no? Walking distance lang naman yung bago kong project dito. So nasa pagkakabit na kami ng roof framing doon mga kamukila sa pinakamin na bahay. Abangan nyo yung mga uploads ko. Pinapaabot ko dyan kung paano ang mga diskarte sa pagre-renovate ng roofing, no? So ito kasi ano ako dito mga kamukila, dito ako natutulog kahit umaga, makapag hike tayo, makapag jogging tayo papunta doon sa ating trabaho, exercise yun. Pangalawa na reason, itong bulaklak mga kamukil, gusto ko sana mabuhay to, no? Bago ako umalis dito sa Iligan, makikita ko siyang mabubuhay kasi napakalaking tulong nito sa bahay na to. Bumili din ako ng ulam para sa mga kasama natin sa trabaho, yun, no? Okay, let's go mga kamukil. Okay, kapi mga kamukil yung init. Alas 10 pa lang pero para na tayong nasa impyerno mga kamukil. Pero hindi ko alam kung ano yung impyerno, no? Hindi pa kasi ako nakapunta doon. Tingin ko malapit na mga kamugil. So update tayo, Okay, bandang tanghali mga kamugil, Alas 10 pasado. Ito na po yung part 3 ng ating video mga kamugil, na kung saan paano mag-renovate ng roofing, no? Sa mga nakaabang, nakasubaybay lagi sa ating mga video, alam nila, no, yung part 1 at saka part 2 nito kung paano namin ito inumpisahan. Ngayon yung part 3 natin, paglalatag na ng mga rafter. Ano ba yung mga pamamaraan pag maglatag tayo ng rafter? Sa previous upload natin, part 1 at part 2, binigay ko dun yung mga diskarte kung paano magpapatay ng mga poste, ano yung mga kailangang hanapin dun sa existing na foundation ng isang bahay na kung saan i-renovate natin yung roofing. So ngayon, papabot ko sa inyo kung paano yung tamang paglatag ng ating mga rafter. Unang-una, compute natin yung magiging king post natin, magiging sloping. Ito kasi mga kamukil, one-sided lang, no? So ang pagkukumpute ng king post magdidepende sa forma o disenyo ng roofing. So doon nagbabase kung gaano kataas yung mga king post na gagawin natin mula dito sa pinakauna para makuha natin yung ating mga sloping papunta doon sa pinakababa, no? Ngayon, yung paglalatag ng rafter mga kamukil, isa sa pinaka-importante na kailangan nating masigurado kasi yan na yung huling diskarte upang maiiwasan natin na minsan sa roofing natin makakakita tayo ng, lalo na pag ganitong klase mga design ng roofing, no? One-sided, isang sloping lang, makakakita tayo na minsan may lumulubong tubig, may natitira pang tubig kahit hindi na umuulan, no? Dahil nakikita natin yung paglatag ng parlin is dumuduyan yun, o minsan umaangat din, kaya nakikita natin minsan yung mga roofing, magugulat tayo, may umumbok dito, lumalim doon, dahil yun sa hindi tamang trabaho o pagkadiskarte o pamamaraan na ginagamit. So ito mga kamukil, kapag maglalatag tayo ng parlina, lagi kong sinasabi to, perimeter to perimeter tayo mag-umpisa, no? Napapansin nyo, ito yung perimeter na nilagyan ko ng parlina ng rafter. Pagkatapos nito, sa kabilang side na naman ako naglagay ng rafter, no? Every perimeter po yung laging nauuna. Pagkatapos nyan mga kamukil, kung saan nakatapat yung ating mga poste, yun yung ating babatakan ng tansi, tulad nito, papunta doon. Ibig sabihin mga kamukil, itong tansi natin, ano na to, isipin na natin, ito na yung magiging parlinang ilalatag natin. Ayan, papunta yan dito. So ngayon, ito yung huling lalatagan namin ng rafter, pero malaki pa yung sisirain namin dito mga kamukil, kaya inuna ko muna to para masunod sa lagay yung ating mga girth at makapagtukod tayo ng support member dyan, na, para sunod-sunod. O ngayon, kung napapansin nyo dito, tumama yung ating tansi sa pinaka rafter na nilatag natin. Pero kanina mga kamukil, paglagay namin itong rafter na to, hindi ko pa binatakan ng tansi.
may clearance to mga kamukil na 0.5 siya yung clearance niya dito. Yung clearance na yun mga kamukil, pag hindi natin nagawa ng tama ang pamamaraan na gagamitin natin dito, isa yun sa resulta na duduyan na yung ating roofing doon, no? Kasi umaasa na lang tayo dito sa level. Oo nga, nalilibil natin itong mga pusti, pero hindi tayo sigurado na yung level hose na ginagamit natin minsan sasablay. Kaya napaka-importante pag maglalatag na tayo o maglalagay tayo ng mga rafter, perimeter, so perimeter yung ating uunahin bago tayo maglatag dito sa pinaka mga gitna nya. Meron kasi yung nakikita mga kamukil pasunod, no? Yung yan, pasunod pa rin yung pagkalatag nila. Nauna sa perimeter sa paglatag, sunod na naman sa gitna, sunod na naman sa gitna, pasunod sila, no? Wala silang guide na sinusunod. Kaya ang nangyayari, lumulubo, umaangat, dumuduyan yung ating roofing. Isa po yan sa dahilan dahil hindi tamang pagka-proseso ng paglatag ng rafter. O dito rin kanina mga kamukilo, kung napapansin nyo, malaki yung angat nito, 0.5 din. Ayan, 0.5 din yung inangat nya nang nabatakan namin ito ng tansi. So kung umaasa lang tayo sa mga puste, dahil nakalibil itong mga puste natin, magkakaroon talaga tayo ng mga sablay, no? So sa ganitong paraan, isipin na natin to, assess na natin to na ito na yung barlina natin, nakukuha natin yung pantay every rafter. So, paglatag natin ng parlina, tuwid na tuwid yan. Kung ano yung forma ng tansi na nilalatag natin unang, ganito din yung parlina na ilalagay natin dito. So paglatag natin ng roofing, smooth at clean, tingnan yung ating roofing. Yung daloy ng tubig, walang matitira, walang pupundo. Pagka meron kasing pupundo na konting tubig dun sa ating roofing, yun yung sanhi na magkakaroon na ng butas yung ating bubong. Sa katagalan, every time na umuulan, 3 days siya bago mahihibas, ninipis at ninipis yan hanggang aatakihin na yan ang kalawang. Doon na makapenetrate na yung kalawang sa isang metal, umpisa na yan mga kamungkila, umpisa na yan hanggang bubutasin niya yung roofing natin. So ngayon sa ganitong paraan, diskarte namin, hindi tayo sasablay dito, no? Tested and proven ko na ito mga kamungkila. Ilang daan ang bahay na ginawa ko sa bawat, kahit na tayo master na o mataas na yung ating experience sa pagre-renovate ng mga bahay o kahit sa layout mga kamungkila, basta usapang bahay yung trabaho natin. Pero naniniguro ako lagi tayong ilalagay natin sa siguro mga kamukil na kung tawagin. Mamaya update pa tayo mga kamukil pag napurma na namin to. Ang habol ko ngayon, malatagan namin to ng parlina ngayong araw na to para bukas primer na, magpa-primer na. At makikita ko mga kamukil kung ano pa yung mga kulang na tubular dito, no? Para ma-i-order na natin sa ating kliyente. Ayan, ngayon isang rafter na lang yung ilalatag namin, yan sa pinakagitna. Pero ang laki pa ng tinabaho namin kasi 4 agwas kasi itong bahay na to dati, no? Ito yung mga sumikat 90s, itong klaseng mga roofing mga kamungkil. Ito yung lalaban sa mga hangin. Maraming mga agwas tulad yan mga kamungkil, oh. Ginagawa to kapag laging dinadaanan ng bagyo yung isang lugar, no? Ganito yung mga magagandang i-roofing o di kaya mga hidden roofing, no? Meron tayong mga ganyan, pang typhoon roof. Marami namang style ng typhoon roof na pwedeng gagawin natin. O kaya ang ginawa namin, binaklas muna namin dito na part kasi pag maglatag kami ng rafter mga kamukil, matatamaan siya, sasayad siya. Kailangan walang sayad, no? Di bali yung si Monkey lang meron sayad, wag lang itong trabaho namin. Dito kasi yung ano natin, guide. So mula dito bababa pa tayo ng 4 inches kasi top na to mga kamukil ng ating rafter. Ito na yung magiging parlina natin. So yun na lang yung huling puputulin. Tapos ikakat na namin itong mga puste. Ayan, napapansin nyo, tuwid na tuwid yung ating mga puste kasi lagi tayong may guide na sinusunod. Kung napapansin nyo, sa bawat anggulo makikita nyo mayroon tansi nakauna sa paglatag. Bunog laga mo, shout out gyapon ba isa mura nag-impernong iwawa. Kaway gyaponog. Langog antos lang pilar ni kadlaw, pagod tag init. Pagkasunod ani nog init lang gyapon, pagod gyapon eh. Samantalang dito sa gilid mga kamukil, no?
nagsusunod si Jimmy sa paglalatag ng GERT. Kailangan lagi nakaplano yung trabaho. Kahit nandito ako, aktualan din ako nagtatrabaho, tinitingnan ko din yung mga gawain ng mga kasama ko. Lagi kong inuutos sa kanila kung ano yung susunod. Matapos yan, ano naman yung isusunod, no? So naglagay na tayo ng support member dito sa pinakagilid. Kung titingnan natin siya, formado ng Raptor na siya, diba? Ayan, GERT, tapos support member, Raptor, o kompleto na, isang set na yan. So, matapos yan, ito naman isusunod. Lahat ito mga kamukil nakikita nyo may Raptor, lalagyan natin ng GERT, tapos support member. Yung kasunod yan mga kamukil, yung ating paglalagay na ng runner para sa ating mga level sa kisame o ceiling na tinatawag, no? So step by step to. Ganito kahirap mga kamukila. Lagi kong sinasabi sa mga magpapagawa, lalo na pag renovation, kung magkano yung palo na presyo ni contractor, isipan nyo muna, no? Kung sa tingin nyo masyadong napakamahal, pwede kayong mag-claim sa kanya bakit ganun kamahal. Pwede kayong magtanong, no, upang maipaliwanag niya. Pero kung sa tingin nyo mga kamukil tama lang, kasi magsisira pa, no? Ito mga kamukil, demolition, meron akong charge nito. Ito na yung pinakabababa kong singil sa charge dito, 10,000 pesos yung singilan ko dito mga kamukil, sa ganitong kalaking bahay. Dito yan, maliit na yan mga kamukil. Usually sa mga charge ko aabot yan ng 18,000 to 22,000, depende sa i-charge i-demolish. Ito kasi walang konkretong i-demolish, lahat lang roofing at saka mga kahoy. So ngayon malinis na siya, no? Hindi po araw yung binabayaran nyo sa amin dito, yung talento namin at saka yung init ng panahon. O ngayon mainit na mainit, tutok na tutok yung araw. O mamayang alauna pagbalik namin dito, hindi namin alam, uulan na naman, no? So isa yan sa mga kinaharap namin mga manggagawa. Kaya sana yung mga nagmamaliit sa mga trabahong konstruksyon, gumagawa ng bahay, baguhin nyo na yung ugali nyo, no? Bigyan nyo ng respeto yung mga construction worker. May nakikita pa rin ako sa social media, minamaliit at nilalait kaming mga construction worker, no? Imagine nyo yung gawain namin, no? Hindi basta-basta, no? Respeto lang, no? Respeto lang yung kailangan natin sa isa't isa para maging masaya at maayos yung ating pamumuhay. Update pa tayo mamaya mga kamukila. Okay, yan na mga kamukila. Alas 11:30, no? 11:30 yung oras natin. Lunch time na. Lahat ng gamit pinapalinungan, no? Kawawa naman yung gamit kapag nabilad sa araw. Ito yung mga wire, kasi sa tingin ko pwedeng tunawin ng init ng yero yung wire, no? Sobrang init. Ayan na siya, no? So ang kasunod nito, maglalatag na kami ng parlina, pabrikit muna. O dito magkakaroon tayo ng overlap dito, o bulada na kung tawagin, 1 meter. Wala dito, minta dun. Ito yung iiskwelahin natin, no? Ito yung sinasabi ko na kapag may bulada yung ating roofing, makukuha natin yung saktong squareness sa roofing natin, no? Kapag may bulada, kung may bulada tapos hindi nakukuha saktong squareness, ibig sabihin hindi pa marunong masyado yung gumagawa, no? Pero kapag ka-firewall mga kamukil, kasi may nagko-comment dapat inuuna mo yung nasa eskwalado, no? Hindi po ganyan. Ilang dekada na akong gumagawa ng mga ganito. Katulad nito, isa po itong firewall. Kung napapansin nyo, doon may grooving, ano? Pagdating dito nawawala na yung grooving, no? Kasi kapag ka mga firewall, tinutumbok lang mismo yung mga boundaries ng isang luti. Kung matsambahan yung boundaries ng luti mo nasa eskwela, yung pagka survey, yung muhon doon sa muhon dito nakukuha yung eskwela, ibig sabihin pagpatayo mo ng firewall mo, eskwelado yan. Pero kapag pag survey mga kamukil, tabingi yung luti na naibigay sa'yo. So kung ano yung forma ng boundary, ganun din yung magiging forma ng ating walling, no? O roofing. Kailangan tayong magkakat. May ikakat talaga tayo sa roofing kasi may aawas yan na roofing. Pero kapag ito mga kamukil, kahit na hindi to eskwalado, kung may bulada lang tayo dito, kayang kunin yung eskwalado dyan, no? Sa pamamagitan ng ating parlina. So mamaya ituturo ko rin sa inyo kung paano kukunin yung eskwalado ng ating roofing kapag may mga bulada. Ayan, pag akyat namin mamaya,
pagpabrikit ng pangparlina. So maglalatag na ng parlina habang pinapabrikit, pag may matapos sa pagpabrikit, latag. So kukunin natin yung spacing nito. 80 cm yung bawat spacing ko nito mga kamukil. So mula dito papunta doon 9 meters. So sa isang tubular 6 meters kasi yan, magpapabrikit tayo, magdudugtong tayo ng 3 meters pa. Ano? 9 meters plus 1 meter dito na bulada, 4 meters pa yung idudugtong natin, no? Kasi yung kabuuan nito, kasi 9 meters to, dapat may 1 meter na bulada dito, dapat 10 meters yung ating gagawin parlina papunta doon. So ituturo ko naman sa inyo mamaya kung paano yung tamang paglatag ng parlina kapag may mga dugtungan, para sa mga baguhan na to mga kamukila. Hindi to para sa mga gagaling. Alam ko maraming magagaling na nanonood sa akin, kaya hindi to para sa inyo. Para lang to mga kamukil sa gustong matuto na kakaumpisa pa lang sa construction. Thank you.